Kung wala tayong maiulam ngayon, kahit itong Java rice lang ay pwedeng-pwede na. Masarap, simple lang ang pagluto at konti lang ang kakailanganin. So unang-una ay magpainit lang tayo ng about 4 teaspoon of annatto oil. Pag wala tayong annatto oil, pwede naman yung cooking oil. At pagkatapos ay lalagay na natin itong ating garlic. Silutuin lang natin hanggat sa maging light brown at isang tabi muna. Ilalagay natin ito mamaya pag malapit na maluto yung ating Java rice. Using the same wok, maglagay lang ng about 1 1/2 tablespoon of butter or margarine. Stir lang natin hanggat sa mag-melt na itong ating butter at saka isunod na itong annatto powder. At naglagay din tayo ng konting turmeric powder. Ayan po. So, i-mix lang natin hanggat sa mag-combine. At saka idagdag na natin itong ating steamed rice. Pwede din naman magdagdag kayo ng rice kung gusto ninyo. Paghalu-haluin lang natin ng maigi hanggat sa magkapareho na po yung kulay ng ating rice. Ayan. Pag ganyan na po, na-even na po yung kulay, so timplahan natin ng konting seasoning at saka white pepper. At saka ibalik na natin ilagay itong ating na-fry kanina na garlic. Ipagpatuloy lang po ang paghalo-halo hanggat sa ma-distribute na po yung seasoning na nailagay natin kanina. Maaari kayong magdagdag ng asin or paminta or chili powder kung gusto niyo ng a bit spicy itong ating Java rice. At pagkatapos ay ilipat na natin dito sa ating serving plate. Ayan po. Para mas lalong mas masarap, ayan, nilagyan pa natin ng extra fried garlic. May nabili ako sa Asian store. Ayan po. Mas madaming fried garlic, mas masarap. At lalagyan din natin ng chopped spring onions. Optional lang po ito. Pwede din naman wala. At eto na po yung ating Java rice. Kahit wala na tayong iulam, ay pwedeng-pwede na to. Nakapagluto ako kanina ng katsu chicken, kaya ito na i-partner ko sa Java rice. Ang sarap.